Sa kabila ng paghigpit, marami pa rin mga tricycle, pedicab at e-bike na dumaraan sa mga national highway. May unang balita live, si Nico Wahe. Nico. Ivan, magandang umaga. Nananawagan ng DILG na mas higpitan pa ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabawal sa mga tricycle, pedicab, e-trike at e-bike sa mga national highway. Yan ay para maiwasan ang aksidente. Dito naman sa Maynila, parang walang takot yung mga transportasyon na yan na makipagsabayan sa malalaking sasakyan sa highway. Hindi na bago ang pagbabawal sa mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Iyon nga lang, sadyang may makukulit talaga lalo na kapag walang traffic enforcer. Dito sa intersection ng Taft Avenue at United Nations Avenue, wala pa kaming 10 minuto kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Hindi na mabilang ang mga tricycle, pedicab, e-bike at e-trike na tumatawid. No left turn pa yan ha. May ibang tricycle na sa gitna pa talaga ng Taft Avenue bumabiyahe. Lahat sila, walang takot kahit pa may mga kasabayang bus at mas malalaking sasakyan sa kalsada. Aminado si Mang Raul na matagal nang bumibiyahe ng tricycle sa ilalim ng Glomo Toda o yung mga bumibiyahe sa General Luna hanggang Otis na hindi talaga maiwasan na tumawid o dumaan ng mga tricycle sa intersection ng Taft at UN. Kami naman po ay sa likod dumadaan, sa secondary road po kami. Pero pag minsan po at pasyente pupunta ng ospital, hindi na po namin maiwasang dumaan ng National Road kasi po ang mga ospital po dito sa lugar na to ay nasa National Road lahat. Maraming pasahero rin daw kasi ang ayaw na maglakad ng malayo kaya pinipiling mag-tricycle. Tumatawid kami pag yung pasahero talaga mapilit. Lalo pag matanda po na hindi makakalakad yun, inaatid po namin. Kasi wala naman din po kami magagawa kundi atid sila. Kasi wala naman po sila ibang masakyan. Pero ayon sa DILG, ano man ang rason, bawal talagang pagdaan ng mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Muling nagpaalala si DILG Secretary Benhur Abalos matapos mabangga ng bus ang isang tricycle sa Labo, Camarines Norte. Apela niya sa mga LGU, mahigpit itong ipatupad para maiwasan ang aksidente. Ivan, dito pa lang sa Metro Manila noong 2022, ayon sa Metro Manila Accident and Reporting System, ay mahigit o halos 3,000 na ang mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng pedicab, e-bike at saka ng e-trike. Iba pang numero o nasa halos 2,000 ang aksidente naman na kinasangkutan ng tricycle. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.